Pa yung kulo pa yung mga taga Leyte ngan Samar labi na dida Tacloban ngan Burawin in adi na liwatan iyo taga istorya hin makaradlok nga video. At dito naman sa Luzon, magandang hapon sa ating lahat. Meron po tayong panonoorin ng mga video at credit po ito kay Goosebumps. Mga nakakatakot po itong mga video. At pakisubscribe po ang kanyang channel. Okay, umpisa na po natin. Tara na. Spectre Visit. Isang gabi habang nagpapahinga ang poster ng video, bigla na lang daw siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib niya. At pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Kaya inilabas niya ang kanyang camera at nagsimulang kumuha ng video. This is what he captured. Uy, ano yun? Uy, ano yun? Ano yun? Isang maitim at mist-like entity ang makikita mong lumabas galing sa kwarto. It has a fluid movement and a glow. Yun, no? Anino? Galing dito sa kwarto? Ano kaya ito, ano? Ano to? Parang ano? Yan, buntot. Pero parang wala naman tao dyan sa ano. Ay, hindi, yung ano, yung lalaki nga. Ayan dyan sa loob. Creepy naman ang dark figure na to. Tingnan natin. Hides out from the room. Ayon sa nag-post, habang nire-record niya to, wala siyang kakaibang napansin sa camera, ngunit nang reviewin niya ang video, dito lang niya nakita ang dark apparition. Compelling ang video na una niya dahil naaapektuhan nito ang ilaw sa paligid niya na parang nag-a-adjust ang focus ng camera sa pagdaan nito. Pati ang opinyon ng mga tao dito. Pero ano sa tingin niyo mga kakusma? Ano, ano siya yung parang tsura siyang tao. Anino ng isang tao na dumaan doon sa ano, doon sa harapan ng ilaw, kaya nagkaroon ng anino yun. Tsaka nagbabago yung ano ng ano, yung liwanag ng ilaw. Katakot na naman. Is it real or is it just an elaborate hoax? Nasa iyo ang pagpapasya. Room 311. Ang videong mapapanood nyo ay posted sa YouTube 18 taon na ang nakalipas. Ito ay kuha sa University of Santo Tomas, but unfortunately walang masyadong context tungkol sa video na to. Ang alam lang natin, nagve-video lang ang isang estudyante isang gabi sa loob ng bakanting kwarto nang bigla na lang siyang may nahagip sa camera niya. Ito ang kanyang nakunan. Maganda na 311 ngayon ha. Pwede. Bilis naman naghahawak ng camera. Uy, nagmura. Hindi na natin maikakaila na hindi talaga ganun kalinaw ang video dahil matagal nang nakunan to.
Malabo. Ganun pa man, makikita mo sa video na merong hospital bed sa loob ng kwarto at maaaring pinaganda to dahil na din sa komento ng nagbe-video. Ngunit nang iikot niya ang camera, isang nakakakilabot na figura pala ang mahahagip niya. Makikita mo ang isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok ang Oo nga. To, hindi siya ganong klaro kasi ano nga, matagal na nga itong ano eh. Matagal na nangyari to eh. Kaya yung video hindi ganong ano, malinaw. Hindi mo siya ganong maaninag. Pero ayan siya oh. Ito yung face niya, buhok. Ayan yung parte ng katawan niya. Parang ano, mga babae. Sabay, sabi niya lang eh, babae. Creepy. Tuloy. bigla na lang lumitaw sa sulok ng kwarto. Hindi niya ito agad nakita, ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang nahagip sa video, muli niyang itinutok ang camera sa sulok, ngunit bigla na lang naglaho ang babae dito. Ayon sa nag-post, ito daw ang UST Hospital White Lady. Yung makaradlokad to ano, kung yung ito may kikitaan, nga-add to ka. Nag-usahan kalad to akuan. Ito nga sulod. Katakot na yun. Creepy. Naniniwala ka ba na nakunan niya ang pagpapakita ng White Lady sa unibersidad na to? Ikaw, anong nakakatakot na kwento sa eskwelahan mo? The Walk Home. Pansamantalang nagtatrabaho ang babaeng mapapanood nyo sa Thailand bilang tagapagpangalaga ng mga elepante. She likes animals and she loves taking care of them. Isang gabi, matapos ang kanyang trabaho, naglalakad siya pa uwi nang bigla na lang siyang sinabayan ng asong kalye. Natuwa siya kaya binidyohan niya ang aso na naglalakad sa likod niya. Ngunit nang makabalik siya sa Sweden, pinanood niyang muli ang video. Dito lang niya nalaman na hindi lang pala aso ang nakasunod sa kanya. Ingen kom på här. Makikita mo ang babae na kinukunan lang ang aso sa likod niya. But what she didn't notice at that time, she was also being followed by a cloaked figure. Naglalakad lang ito ng Yun no. Parang ano, black, naka-black siya oh. Hindi pansin ng babae, akala niya yung aso lang sumusunod sa kanya. Ano yan, ano, babae, lalaki? Ayan yung mga ano yung parting nakakatakot yun eh. Hindi mo inakala na mayroong sumusunod pang iba maliban lang dun sa aso. Mayroon pa palang iba. Wala kang kamalay-malay. Akala mo lang aso yung sumusunod. Katakot naman ito. Tapos madilim pa yan dinadaanan mo, nag-iisa ka lang. dahan-dahan katabi ng asong nakasunod sa kanya. Is it something paranormal? Oh, ayan oh, kitang-kita eh. Kaupay nga pag sinunod dito. Bagaliwating ano, lalaki iton kay upaw man. Oh. Adi man tiya ulo. Parang ano eh, lalaki. Pero hindi natin ano kung talagang yan ang ulo niya.
Malabo kasi. Madilim pa. Kaupay. Or is it someone trying to scare her at that time? Hati ang opinyon ng mga nakapanood nito. Pero regardless kung multo nga ito o tao lang na gusto siyang takutin, what she captured that night is nothing short of terrifying. Some even say that the dog was trying to protect her from that someone or something. But what do you think? Ikaw na ang bahalang humusga. Road incident. Ang actual 911 call na maririnig nyo ay nangyari nito lang August 31, lagpas alas 11 ng gabi. Isang 911 dispatcher mula sa Pender County, North Carolina ang nakatanggap ng tawag mula sa isang distressed caller. Ang sabi ng lalaki sa linya nung una, may nakita siyang lalaking duguan sa gilid ng daan na nakasuot ng garb katulad ng sa Civil War military at ito ay may sugat sa ulo. While giving report, the call took a terrifying turn. Matapos mong marinig ang malakas na pagbangag sa kanyang sasakyan, pinipilit ng distressed caller na merong sumakay sa sasakyan niya. He elaborates that the entity was not human at kung ano man yun, kinakalmot nito ang bubong ng kanyang pickup truck. Nagawa lang niyang maalis ang mysterious being sa sasakyan niya nang biglaan niyang tapakan ang preno. Tumilapon ito at bigla na lang din itong naglaho sa gitna ng daan. Pakinggan. City County 911, what's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53 East. I just passed Patriots Lunch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? Kung siya na tumawag sa 911 no? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? Sigaw siya, takot na siya. Okay, what's in... Ayun ba yun talaga nakikita niya? Yung nakakatakot ang itsura. Parang alien. Baga-baga man itong ano, alien. Di rito tao kayo. Ulo, baka na itong ano, kalabira. Dagkot mata oh. Agoy, kaupay. Maamo ito kaya mahadlog ako ito. Maupin nga nga katawag pahiyang ko 911. Wala man tumahimod nga 911 kaya di matmatuod nga. May ada suga dito. Hindi ba kayo, nagtatalo na nga sila eh. Ayaw maniwala nung ano, operator. Kahit sumisigaw na yung lalaki, yan hadlok naman ng lalaki, yung driver. Sumigaw na siya. Hindi pa rin natudan, ano, hindi rin pagyap natudan operator. Karadlok man ito.
Creepy. Tanap tinawong. Hey! No, it's on the road. It's in my truck. In the bed. There's something in the bed of your truck? Yes, ma'am. I just turned on my bed light for my truck, and there's something in my bed. Okay, so when you say something, what do you mean? I just knocked it off of the bed of my truck and went over my roof. Okay, what was it? Maririnig mo ang takot sa boses ng driver. However, Kulit ng operator yan. Takot na nga yung driver yung tumatawag. Sabagay, tungkulin ng yun, operator na sisahin kung ano ba talaga yung nangyayari sa lalaki. Ano ba yung nakikita niya. Excuse me. Ginubo na lang kita ng makakita yung suga itong alien man siguro to. Creepy. we only have the recordings from the 911 call. What do you think he saw that night? A skinwalker? A ghost? Or maybe a being not from this world? Susubok Kahit na ano pa yun. Yung itsura lang nakakatakot na yun eh. kong hanapin ang body cam ng polis na rumusponde sa tawag niya at bibigyan ko kayo ng update. But for the meantime, ano ang tingin niyo sa kaso na to? Sa huli, kayo pa din ang bahalang magpasya. Moving Day. Naglilipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagbe-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit, habang nagbe-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare. Japan to. 準備で整理するの整理なんか学べばよかなやりたいそう昔ハマったやつ全部持ってきたのだから花壇とかねいろいろ入ってるよ全巻揃ってるからさねすっごい全巻はやばいそれじゃあ後ろの荷物 Nakita mo ba yon? Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon, hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panoorin muli ang nangyari. やりたいそう昔ハマったやつ全部持ってきたの Ano yun? だから花壇とかね Ano yun? Ano ba yun? Parang anong mukha? Di nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panoorin muli ang nangyari. やりたいそう Wow! Kita nyo? Nakikita niyo? Oo. Adi man, oh. Bagahin nawungin babae. Makaradlok man tiyan nawong, oh.
Waray man busag iti ano mata, puro la mga itom. Eh kung normal nga tao, dapat iti mata may busag kunta ito. Eh, waray man puro itom lahat nakikitaan. Walang puti yung mata niya, puro itim. O dahil na rin din sa madilim dyan yung parte na yan. Kahit pa, kita sa liwanag yan eh. Hindi nila alam hindi nila pansin eh. Hindi sila aware dun sa sa figure na to. Tuloy. 私ハマったやつ、全部持ってきたの。だからハーランとかね、いろいろ入ってるよ。全巻揃ってる。 Wala na Nawala na. Nawara naman Waray na dito. Didi nga parte waray na. Katakot naman yan. Bagay hindi naman siya matakot dahil hindi nila napansin eh. Tuloy. ね、すっごいバカもやばい。それじゃあ後ろの荷物。 Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito. Oo nga Yun, meron man palang puti yung mata niya. Ayan Hindi lang kita kanina kasi madilim nga. Pero katakot pa rin ang itsura niya. Hindi mo lang yung expression ng mukha niya. Takot yung itsura. Tsaka paano kakaroon ng dyan? Kasya ba yung tao dyan? Parang ang liit ng espasyo na yan eh. At saka sa pagkakaan ng mukha, imposibleng higayan o taob yung niya, posisyon. Naka yung ulo. Hindi kakasya kung nakaupo. Parang ulo lang yata. Walang katawan. Tuloy. Making its presence even more Walang katawan, puro ulo lang. making the entity seem far more Hindi terrifying kakasya and eerie. Bahagya itong nawala sa frame ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang Nawara makita ang naman. entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang bahay o ibebenta mo na? Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na narerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal.
But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang mga na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takane-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと May kumakatok. Oh. Abri ito nga portahan kay nagtinuktukon man ito.なんか僕最近ここにちょっとなら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。ここにめっちゃ嫌な雰囲気を感じます。ラッパーに関しては無視します。ほぼなんかタコです。 Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari. Mate. Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi pa patinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot Sige, ang pag viewer niya. tinukto ko nito kay di naman Pinatay niya ang aberhan. ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya.
Kay Abre nga ni. Oh. Ay, naglinagos-lagos. Oh. Ano na natin tinuktukon. Ay, nadunulat naglinagos-lagos dito gawas. Gawas it portahan. CR. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay. Eh, waray mo man kanina, ikikwento Abre, pa ni nga Takane nagtinuktukon. na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon, Goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Wow! Sa pati itaas sa may kisame. Oh, nakita nyo? Oh, nakita nyo? Ay! Agoy! Adi mano? Ay, kita niyo. Naayos ko pa yung camera ko. Adi man no. Ay kita niyo. Adi man nahigbaw. Bagay naungin tao. May buhok. Parang tao tao talaga sa totoo kasi may mukha may buhok, pero kung wala yang dyan space para isiksik niya yung katawan niya, hindi tao yan. Kasi para magkaroon ng tao dyan, kailangan may espasyo yan dyan, nakakasya ang tao, yung katawan pati ulo. Kaupay ito nga nauna naman tiyada pag suksok ay waray man na dad to iba nga agian
Tuloy. Hindi niya pansin eh, oh. Puti ng kulay nito. Daan-daan lang ang paggalaw nito, ngunit nagtag. Ayun, oh. Matuod ako ito nga, ano, kung may edatawid akong makita ko may ano. May buho nga ni, o ano, espasyo. Ma-eksakto lao si tao. Pwede. Pero kung waray, di rito tao. Creepy. Tuloy. Bumuli ito sa likod ng pinto. Ang mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yon. Sa huli, Takot naman nagbigay niya. na lang ng advice at Akane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol dito. Pero ikaw ka Goosebumps, kakayanin mo bang manirahan sa bahay na to? Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? Katulad ng dati, iiwan ko sa inyo ang desisyon. Kayo na ang bahalang pumusga. Okay. Tapos yung pinanood natin video, nakakatakot. Maraming salamat sa panonood nyo sa video kong ito. Ay yung mga taga Leyte Samar, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi na dito sa Maynila. Magandang gabi sa inyong lahat, pati sa Luzon. Magandang gabi. At paki-subscribe and likes na rin po ng aking channel. At muli, maraming salamat po.